Sa puntong ito, alam naman natin na yung Pilipinas isang archipelago, di ba? So, napakarami nating aquatic resources. Tama. So, syempre, maganda lamang na malaman natin for the year 2014 kung ano ba yung mga plano ng BFAR o syempre ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pagdating sa usaping ito. At syempre, Lalo na syempre, di ba, binagyo yung mga ilang parts ng Visayas na talagang yung mga karamihan doon ay pangisdaan nga. So malalaman natin ngayon kung ano yung plano ng Bureau na to para makabangon syempre yung mga kababayan natin dyan. Kaya ngayong umaga makakasama natin walang iba kundi ang Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Walang iba kundi si Sir Assis Perez. Good morning, sir. Good morning Good morning, Jules. Good morning, Jade. At magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Yes, sir. Alright, so to start off, since kakasimula lamang po ng bagong taon, ano po ba ang plano ng BFAR for 2014? Nakalatag na programa para sa 2014. Ito yung unang-una pagpaparami ng ating mga fish ports in support of our fishing sector. So yung mga malalayong lugar na dati walang babaan ng isda, lalagyan natin yon. So meron tayong around 25 of this. No? Kagaya halimbawa yung Batarasa, may marching orders presidente, lalagyan natin yon ng isang fish port. Of course, meron tayong programa rin to increase our marketing capability. Alam niyo yung isda, medyo pag minsan 30% lang yung value niya sa mayang isda. Pero pag dumating niya sa merkado, medyo malaki na yung value. Pero ang dahilan kasi noon, medyo mahina yung ating marketing strategy. So meron tayo ngayong programa na papagandahin natin yung tindahan ng isda mismo. Okay. Halimbawa, yung isda dapat malinis yung lalagyan, stainless steel yung pinapatungan niya para mas maganda yung presentation ng isda at saka mas hindi siya madaling masira. No? Siyempre ngayon, titingnan din natin yung tuloy-tuloy na effort natin to conserve our fisheries resources. Tutuloy natin yung ating mga close season. We're planning to add one more area for our close season ngayon. Hopefully, matatapos na natin yung research na ginagawa. And so, we'll be able to identify at least 2 potential areas for management ulit sa Pilipinas. And that will, of course, increase our fish catch. Yun yung mga major na nakalaan natin for this year na mga bago. At siyempre, tuloy-tuloy pa rin yung pagpapatanim natin ng mangroves. Alam nyo, itong recent calamity has proven na yung approach natin through the Aqua Silviculture Program where we are planting mangroves alongside with our aquaculture production ay isang tamang strategy because it does not only produce food but also protect people from the adverse conditions kagaya ng storms and things like that. No? Ayun, okay. So yun yung mga ilang mga major siguro trust ng gobyerno na labas dun sa calamity kasi yung pag dumating kasi itong Yolanda medyo nagkaroon ng hindi naman realignment, nagkaroon ng dagdag effort pero yun yung major at in addition to those major efforts na gagawin natin meron pa tayong rehabilitation effort alongside with it but it will go hand in hand, hindi natin maiiwan yung major trust. Okay. Magdadagdag lang tayo ng trabaho because of the rehabilitation effort. So sir, nasabi niyo po kanina na magbubukas ng mga fish ports. Yes. So saan po bang parte ng Pilipinas? Saang parte po ba? Meron kasi tayong criteria na ginagamit ngayon. Ini-evaluate natin lahat-lahat. Wala pang final list. Ano? Kasi ang importante rito is hindi lang maraming isdang nahuhuli, kundi yung social aspect. We will try to develop areas that are yet to be fully developed. So mahalagang aspect ng site selection halimbawa in the next 1 to 2 years kasi hanggang 2016 yung programa na ma-identify natin yung mga area na kailangan talaga ng mga mangingisda that will have a potential increase of income particularly for the small fishing sector. Okay. And sir, before we discuss yung yung specific sa pagbangon nga ng mga kababayan natin mangingisda sa may Visayas area, alamin naman po natin or mas malalimin po natin appreciation natin pagdating po sa potential po na aquatic resources natin sa Pilipinas. Gano'n po ba ka-promising yung meron tayo sa Pilipinas compared sa ibang bansa? Para at least tayo mismo sa Pilipinas at maging yung mga foreign investors natin malaman po nila. Napakalaki ng potential ng ating bansa. Alam mo, ang Pilipinas kasi is an archipelagic country, ano? And so we have 7,107 islands. At lahat ng baybaying dagat na ito ay potential area for production ng fish, no? At dalawang klase yung production ng fish eh. Yung isa yung merong human intervention through aquaculture, no? Yung pagtatanim ng isda at pag-aalaga ng isda at meron din siyang natural production.
pareho itong pwede sa Pilipinas. Yung hindi ka nag-aalaga ng isda, binuhuli mo na lang. No? So, napakalaki ng potential at napakalawak ng ating baybaying dagat. 36,000 kilometers yan. Can you imagine what sort of infrastructure and production can you do in an area in a coastline of 36,000 hectares, di ba? Kilometers, no? At ang kagandahan ng dagat kasi, 3 layers yan. Yung baba ng dagat, yung seabed. Pwede ka mag-produce ng pagkain doon. Yung mga shells, sea cucumber, yung mga gano'n. No? Tapos sa gitna niya, yung isda. And then sa ibabaw niya, seaweeds. So this is the only resource na pwede natin sabihin 3 layers ang production mo. So, ang lupa kasi, of course, pwede rin namang multi-crop sa lupa, but yung dagat talaga, very unique yung characteristic niya at yung tubig. Kasi nga, 3 produksyon ang pwede mong gawin all at the same time. So, ang laki. And then, malawak. And, of course, ang isa pang maganda sa sektor ng pangisdaan ay Filipinos are born fishermen. No? So, we have the natural, genetic characteristics or trait to fish. So, malakas din that explains why yung mga Pilipino, ang siyang karamihang sakay sa mga sasakyang pandagat kahit hindi lokal ang may-ari, kahit international. Kasi nga, yung mga Pilipino were born to fish. Sort of. So, yun ang napakaganda. You have the natural resource potential plus the human resource capable, willing, and has the heart to brave the sea, sort of. No? So sir, nasabi nyo nga po yung tungkol dun sa aquaculture, yung mga proyekto po ng Yes. BIFAR. So paano po natin ito ma-disseminate sa mga barangay? Pupunta po ba mismo yung BIFAR sa mga lugar na yon para po i-introduce yung projects? With the new setup kasi, yung extension work namin medyo limited dahil kami, national agency. Karamihan ng trabahong ito devolves sa local government. So ang ginagawa natin is to really work with the local government so that technologies that are developed in the fishing sector are tinetrain natin yung mga local governments at sila yung nadi-disseminate sa barangay level. Pero at the same time, sinasabayan din namin yon, sabay din yung BIFAR dito. Kasi meron tayong mga technology stations all over the country naman. At yun, diretsong pagbibigay ng technology ang ginagawa nila. Sir, on the economic aspect naman po, once patuloy nating na-maximize na po yung potentials po ng aquatic resources po natin, ano po ba yung ambag ng sektor na to para sa ekonomiya natin? Last year, 2012, ang inambag natin ng sektor is about 335 billion pesos. No? Ambag sa ekonomiya yon. Pero yun ang produksyon ng raw na isda. Hindi pa nakukwenta process na. And so, titingnan natin kung bubuuin mo yung contribution, higit na mas malaki kaysa doon sa nakatala. Kasi, example, ang mga isda, sabi ko sa inyo, kinukwenta kasi yung produksyon namin doon sa raw material form. Example, yung galunggong, pag sa bangka, 35 pesos lang yun. Pero pag sa palengke, 100 yun. So, ganun. So, pero ang kwentada sa sektor ng pangisdaan, based doon sa production side, which is the sea. No? So, pangalawa na kailangan din natin tingnan, paano natin ma-maximize yung pagpuproduce ng high-value products. Halimbawa ngayon, malaki ang demand for shrimps all over the world. Kasi, ang shrimps kasi, namatay yung mga shrimps sa iba-ibang bansa. No? Nagkaroon ng sakit. So, ang Pilipinas, isa sa mga bansa na medyo pinalad, wala pa tayo dito ng early mortality syndrome. Government was able to arrest the entry by creating a barrier na sa pagpasok ng mga buhay na shrimps in affected countries. And so, we have that unique opportunity now to really increase our production kasi wala tayong sakit yung ating hipon. And so, yun ang tinitingnan natin na paramihin natin ngayon. So sir, gusto rin po namin malaman kung mapapangalagaan yung ating fisheries para po maabot natin yung sustainable development. Yes, mahalaga talaga yung sustainability. It's not just production but sustainable production. Kaya ang ginagawa ng Bureau ngayon, this year lalabas na yung ating 27 multi-mission vessel.
Ang purpose ng multi-mission vessel na yon ay to patrol the seas. Pangalawa, masigurado natin na makakapag-rescue tayo kung kinakailangan. And on top of the 27, meron pa tayong 71 speedboats. At yun lahat, lalagyan natin ng tao para maprotektahan yung ating dagat. Okay. Sir, final message po sa ating mga boss para syempre mas ma-appreciate po nila itong aquatic resources natin. Oo, ang siguro kailangan, bago tayo magtapos, gusto ko lang i-assure yung ating mga kasamahan sa affected areas sa Leyte, sa Samar. Yes. Of course, sa Cebu area, na support is on the way. This year, nakapaglabas na tayo ng nasa 4,700 materials for 7,400 for 4,700 boats, no? At tutuloy natin yung mga fishing gear natin para naman sa kanila. At hopefully before the end of this month ma-deliver na natin yung 10,000 ang materials para sa 10,000 bangka para sa mga naapektuhan ng Typhoon Yolanda, along with engines and of course yung mga fishing gears. Okay. Alright, sir. So, for your time. Again, mga boss na kasama natin, ang Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, walang iba kundi si Sir Asis Perez.